makakausap din ho natin sapagkat siya ay accredited lawyer talaga ng International Criminal Court at siya yung Executive Director ng Center Law, si Attorney Gilbert Andres. Magandang araw po sa inyo, si Bombo Dennis Hamito po ito, and together with me ay yung ating mga taga-subaybay. Of course, ngayong araw ho ng linggo. In reaction, attorney, tungkol dun sa overwhelming vote, 15 votes yung lumabas hinggil doon sa International Criminal Court o yung kahilingan na mabigyan ng house arrest itong si former President Duterte. Kayo naman ho, sa perspective ho ninyo bilang accredited lawyer ng International Criminal Court, ano ho ang inyong pananaw dito, attorney? Oo. Sa tingin ko po walang bearing yan dahil ang International Criminal Court tinitingnan niya lang po yung batas. Ano yung batas? Yung Rome Statute at yung Rules of Procedure ng ICC. So, ang tanong dyan ay isasubmit ba yan ng Philippine Senate sa ICC? Pero kahit po isubmit yan sa ICC, wala pong mga political considerations ng ICC. Bagkos ang tinitingnan po ng ICC ay yung batas, yung Rome Statute at yung ebidensya. May pagkakataon na ho ba na ganito yung nai-apply sense ng isang body mula sa partikular na bansa at nagpasya ang International Criminal Court, attorney? Wala akong maisip na ibang mga senado, iba pong mga parliaments, wala po akong maisip as of now, na gumawa ng ganyang resolution po. Okay, dahil sa ngayon ay marami na ho ang mga nagnanais na makabalik raw sa Pilipinas, ang Pilipinas ay maka-join uli sa International Criminal Court. Sa tingin ho ninyo, makakatulong kaya yung mga ganung hakbang para suportahan yung pagnanais ng Pilipinas na makabalik sa International Criminal Court at unong ilan dito sa ating bansa na bumalik sa Rome Statute kahit kumalas na tayo noong 2019, attorney? Oo, ibang usapin po yan, yung pagsali sa International Criminal Court. Kailangan po yan dumaan sa proseso. So, kailangan ulit, ang presidente mismo. Kasi siya po yung tinalaga ng konstitusyon na nag-ratify po ng isang treaty. Oo. Kaya ang proseso niyan, yung presidente, ibalik tayo sa ICC Rome Statute. At dahil meron naman po dati pang concurrence ang Philippine Senate, sa tingin ko po hindi na po kailangan ng Senate concurrence para po bumalik tayo sa Rome Statute. Okay. Sa ibang usapin naman, attorney, ano po ang mga significant development sa kaso nitong si former President Duterte after ng postponement nitong kanyang hearing? Meron na bang na-schedule na panibago o kaya ay alternative na mga gagawin instead yung confirmation of charges, attorney? Well, may mga may mga documents na napalabas sa ICC website kagaya po ng medical observation po ng medical officer ng registry. So, mayroon pang ibang mga pleadings doon at mga submissions Ngunit siguro ang kailangan nating isipin na nasa proseso pa rin yung pag-determine ng so-called fitness for trial ni Mr. Duterte. So yun po yung hinihintay po natin lahat from the pre-trial chamber at kung napatunayan nga na fit for trial si Mr. Duterte, schedule na po yung confirmation of charges. Ngunit gusto ko lang pong i-reiterate na para po sa mga biktima, talagang fit na fit po si Mr. Duterte to stand trial. Kasi kinakausap nga siya ni VP Sara Duterte. Sinabi pa nga 2 Fridays ago na nagkausap sila, okay lang siya. Nag-usap pa sila tungkol sa politika, sa flood control at sa love life. Ayun. At least sa kanila naman ho nanggaling yung ganong statement and sabi nga niya naglalarawan ng activities or mga development dito kay former President Duterte. Sige, maraming salamat ho. Patuloy ho kami makikipag-ugnayan sa inyo para sa mga development pa sa mga usapin na inyo pong hinahandle kaugnay nitong kaso po ng former President Rodrigo Duterte.
Mga kabombo, mga Kastar Nation, si Attorney Gilbert Andres, ang Executive Director ng Center Law at isa sa iilan lamang na accredited lawyers ng International Criminal Court mula ho naman dito sa ating bansa.